Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, itong mga Duterte dahil yung nangyari sa kapulisan. No? Meron pong pahayag si Representative Ace Barbers at John Vic Rimulya ng DILG tungkol po dito sa mga kapulisan na nasangkot sa droga. Naalala nyo yun? Yung hiniring ni Bato. Yung mga naglulumuhod siya, kung tawagin natin ay narco cops. At ganin din po, meron na naman pong achievement unlock ang Davao City. Napaka aliwalas sa Davao City. 'Di ba? Perfect city nga ang Davao City, sinasabi natin, 'di ba? Number 2 nga sila sa yung crime free ba 'yun? Crimes, 'di ba? Wala daw gaanong krimen. No? Yung pala, sabi ni General Torre, nung time niya nandun pa siya sa Region 11, minamanipula. May dalawang booklet. Di ba ganyan na pinoproject ang Davao City? Tahimik, crime-free, whatever. Eto, meron tayong papakita sa inyong mga dalawang parang quote card dyan, no? About Davao City. Talagang, kung gusto nyo, baka gusto nyo na rin lumipat sa Davao City, dami chekwa dun, no? Davao City, a city of China in the Philippines. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating premiere and live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at guro, and maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Unahin natin mga kababayan, ayan achievement unlock po. Para po sa Davao. Napakagaling po ng Davao. Palakpakan mga kababayan. Palakpakan po talaga, no? So, kasi po dito sa quote card ng Global Daily Mirror, maraming salamat po sa GDM. Sabi po diyan, Davao overtakes Manila in 2024 worst traffic rankings. Yes! Ayos, ayos. Achievement unlock mga kababayan. Ganon po ba? Sabi nila, maunlad kami kaya kami worst traffic. Wow, galing. Bigyan ng plaka yan. Bigyan ng jacket si Baste Duterte. Di ba? Worst traffic. Tinalo niya na po ang Manila. Worst traffic siya. Davao City has surprised Manila as the Philippine city with the worst traffic according to the 2024 TomTom Traffic Index. Naku, yari kayo sa Duterte. Huwag niyong ginaganyan ng Duterte. Ipapahanap kayo ni Digong sa mga DDS niya. Sino man ito. Ranking 8. Ay, pang number 8. Wow, top 8. Wow, galing. Among cities with the most congested centers worldwide. Wow, kilalang kilala. Daming check mo kasi. Davao recorded an average travel time of 32 minutes and 59 seconds per 10 kilometers, with motorists losing 136 hours annually in traffic. Wow, ang galing talaga ng mayor ninyo. Wow, ang galing. Nasaan na yung mga infrastructure dyan? 51 billion. 8, pang number 8 sila mga kababayan. The most congested city centers worldwide. Ang laki na bata ko. Thumbs up mga kababayan. Thumbs up. Thumbs out nyo. Thumbs up. Thumbs up. Ang galing ng mayor mga kababayan. Kaya pala tumatakbong mayor yung tatay Ang galing. Palakpakan. Palakpakan. Eto pa. Wala daw krimen mga kababayan sa Davao City. Ayan. Nakita po natin sa posting ni Sir Benji Contreras official FB page. Mindanao Times daw po. Sabi, look, police investigates the burglary incident on USPD Savings and Credit Cooperative in Barangay Catalunan Grande,
Davao City, another one, ang Chief Binadlak, ang tahimik. Oo, crime free po ang Davao, crime free. Ang galing po kasi ng LGU, lalo na yung mayor, ang palakpakan. After perpetrators carted away 694,000 in cash and a 38 caliber handgun, the company security called police after discovering the hole the burglars used to gain entry on Wednesday morning. Ay, nako. Ang galing talaga. Wala pong krimen sa Davao. Ganyan po sila kalinis. Oo. Masarap daw po tumira sa Davao kasi dami inchik. Di ba mga kababayan? Ayan po Oh, di ba? Oh. Sige nga. Diyan niyang kagaling ang mga Duterte. Pero yan, baka kung ano, hindi papamalita yan. Areglohin na lang natin, sabi ni Digong. Para naman, may sulat dun sa main logbook. Isulat mo dun sa copy kasi yan ang binibigay natin dun sa international body kaya tayo naging number 2 crime free tayo. Yung pala minamanipula. O yan, lumabas po. Hindi kayo crime free. Mga sinungaling kayo, di ba? Mga kababayan. O now, punta tayo dito sa ulat ng Philstar Global. Dalawa po ito, no? Related pa rin ito sa Davao kasi mga Duterte. Oo, di ba? Dalawa achievement ng Davao City. Most congested. Number 8 sila sa index worldwide. Congested. Pang-8 worldwide. Oy. Tapos, may nang hold up ng bangko like a tip in the night. Oo. Ganyang kalinis sa Davao mga kababayan. Ang linis talaga. Oo. Buang bibig lang yun. Ngayon, punta tayo dito sa sinabi ni Ace Barber sa Philstar Global. Ito po yung tungkol sa mga PNP officers na nahuling nagtatraffic ng chabu-chabu. Oo, naalala nyo to Duterte's drug war, a catastrophic failure. Failure daw po, catastrophe. Oo, after PNP officers indicted over stage bus. Yun. Yung nakahuli nga sila, yung pala, sila parang sila po yung mga drug lord at drug pushers na rin. Oo. Drug by bus pala, di ba? A House lawmaker on Tuesday, January 14 said the indictment of 30 mga kababayan, nakakahiya naman to. Nakakahiya sa imahe ng kapulisan, nakakahiya sa academy ng pulis, nakakahiya sa PMA na gustong magpulis, nakakahiya sa mga enlisted, sa mga future na gustong pumasok ng pulis. Kasi sa una, itong mga 30 police officers na ito, nangangarap sila na magsilbi ng tapat para at mapagsilbihan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpupulis. Pero nung nakagraduate na, nakapasok na, ayon, kinain na ng sistema. Sistemang bulok, no? Kasi pumasok siya sa lugar ng mga buwaya, no? Alangan palang, niya yan, salubungin niya. Sawayin niya. Yung pinag-uutos ng mga superior niya, anong gusto niya? Buhay o hukay? Di ba? If you cannot beat them, join them. Ito nangyari sa mga 30 officers na ito. Police officers, in a 2022 anti-drug operation for planting evidence. Kita nyo? Grabe kayo, no? Sira talaga ang imahe ng kapulisan, no? And para kayo si Digong, I planted evidence, di ba? Manang-mana lang kayo kay Digong talaga. And staging arrest exposes the catastrophic failure of the Duterte administration war on drugs. Ikaw ba naman, presidente mo? I planted evidence. I have a gang, no, na pumapatay ng tao. Di ganun din ang gagawin ng mga tauhan mo. Inalagaan mo pa ang mga pulis, tinasan mo ang sahod, di ba? The National Prosecution Service filed charges against 30 police officers on Monday involved in the seizure of 900 kilograms of methamphetamine in Tondo, Manila worth 6.7 billion. Ito yung almost 1 tonelada daw. Oo. This fabricated drug haul is not an isolated area. It is a damning indictment of Duterte's entire approach to governance. Ayan po, sabi ni Representative Ace Barber. Talagang si Digong ang sinisi na. Si Digong na ang tinuro na ito dahil sa kanyang approach sa drug war. Naging palalo ang mga kapulisan. Or yung stage na mga parang peking drug bypass, marami pang napatay.
Yung mga suspect daw, di umano nanlaban, wala naman. Pag iparapin test mo, wala naman powder burns. Mali ang posisyon ng baril, mali ang posisyon ng kamay. Di ba? Mga planted Ganyan si Digong. Yan ang itinuro niya. Yan ang iniwan niyang legasiya. I planted evidences para magmukha akong hero. Barbers who chairs the House Quadcom Committee said the case is an example of the alleged systemic abuse fostered by former President Rodrigo Duterte in his anti-illegal drug policies. While I supported the anti-drug campaign of the previous administration as a necessary response to a growing crisis, it is now undeniable that it became a catastrophic failure. Correct. Pinag-utos ni Digong. May command responsibility ka, Digong. Pero ang gumago sa'yo, mga kapwa mo police, because they use that very statement of yours. Diba? Ganun You disregard human rights. You violated so many human rights. Pero yun more than 30,000 napatay, karamihan inosente, karamihan mga baby, bata, binatilyo, dalaga, di ba, kabataan. Pero hindi siya remorseful. So parang okay lang sa kanila na pumatay ng kapwa nila Pilipino. Barbers also mentioned that the indictment aligns with the Quadcom findings in its investigation into Duterte's drug war and EJ case, citing testimonies from police officers themselves about an alleged reward system within the Philippine National Police that turned it into a crime enterprise. Tama. Di ba? Si Police Colonel Espinido, siya nagsabi niya. So sorry siya sa mga kapwa niya police, pero yun ang totoo Di ba? Instead of upholding justice, the drug war opened the floodgate to corruption in the PNP, fostered a culture of impunity that left thousands of innocent lives destroyed, and even followed recycled drugs to poison our street again. So, nire-recycle nila yung drug. Di ba nga, pati even sa PIDEA, yung isang lugar dyan, pinaalis sila dahil yung government building pa. Di na nga kayo nagre-renta, nagre-recycle pa kayo ng shabu. Huling-huli. Ha? Diba? Nakakahiya po, mga kababayan. Ito pa, sabi ni Barbers, this only confirms what we in the Quadcom have uncovered. The Duterte administration reward system turned law enforcement into a criminal enterprise. It prioritized kill statistics and inflated accomplishment over genuine reform and public safety. Correct. Kasi nga may reward system Pag malaki yung isdang napatay mo, malaki ang pera mo. Pag maliit, baka barbecue na lang. Kwek-kwek na lang ang premyo. Di po ba, mga kababayan? Nakakahiya po ito. Kaya dapat talaga may managot dito Kawawa po yung mga inosenteng biktima. Yung pamilya nila nananaghoy ng justice. Pero si Digong tawa-tawa lang. Yung mga Duterte walang pakialam. Gustong-gusto pa nga pumatay, mga kababayan, di ba? Kaya sabi ni si Digong ang may kasalanan. Failure ang drug war niya, Pinasikat lang siya dahil mukhang matapang. Yung pala, sa totoo lang, tuta ni Xi Jinping, Manchurian candidate ni Xi Jinping. Siya ang mouthpiece ng China sa Pilipinas at ginawa pa siyang presidente. Talagang si Digong minold ng China 'yan, Talagang ganito, sige, i-mold ka namin for how many years and then saba ka na. Hinug ka na, naman loko sa mga kapwa mo Pilipino. Ayun po yan. In the expense of what? Maraming bagay. Yun na lang pogo. Yung visa free, pagdating nila sa airport, doon na sila bibigyan ng visa. Walang betting. Ganon? Now, ano naman po ang sabi dyan ni DILG Secretary John Vic Rumilla? Diyan po sa ilang mga kapulisan na inindict, Sabi dito sa Philstar din, PNP, Grand Conspiracy Probe underway talagang iniimbestigahan ulit ni DILG John Vic Rumilla. A grand conspiracy of police officers mishandling drug operations during the previous Duterte administration will be probed by the DILG. DILG Secretary John Vic Rumilla has cited systemic corruption within the Philippine National Police after 22 naman, PNPs were placed in restrictive custody for simulated arrests, planting evidence and delaying the prosecution of drug cases in 2022. Ay, patay, ang dami. Itong mga nila, tingnan mo. Simulated arrest, planting evidence and delaying the prosecution of drug cases. Pinatatagal nila.
Staged arrests were made by 30 police officers, yung sinasabi kanina ni Barber, supposedly leading to the seizure of 990 kilos of shabu. Ayun, 6.7 ang halaga niya. Ha? Grabe itong mga to. Over 400 kilos of drugs were reportedly withheld and resold, binenta by police for about 2.4 billion. Wow! Ang dami mga kababayan. About 307 kilos remain unaccounted for. 8 of the 30 police officers involved retired, resigned, or were dismissed. Ay, dapat pa rin kasuhan yan. Ha? At a Monday press conference, Remulla said the operation in 2022 revealed what appeared to be a grand conspiracy to hide a criminal enterprise within the PNP. Nakakaya, no? Yung institusyon na siyang dapat magprotekta, no? Gawin tayong safe sa streets. Sila pala ang menace sa streets. Sila ang mga wolf sa gabi. Yung mga tumitirada, sila pala yan, no? Akala mo mga kagaganda mag-uniforme ang lilinis, yung pala madumi, no? May mga baril kasi, nasa otoridad di ba? Paano hindi ka matatakot sa mga yan? Citing the Quad Committee hearings on the House of Representatives, Remulla said former Philippine Chartered System Office General Manager Ruina Gama made it clear that there was a reward system during former President Duterte war on drugs, in which police were incentivized to stage false arrests and manipulate evidence to claim cash rewards dahil sa ngalan ng pera. It is archery, though not proven, that because of the reward system instituted by the PNP in 2016, drug hauls were not reported entirely. Sino ba yan? Sino ba ang ginamit ni Digong para dyan sa drugs niya? Di ba? Si Michael Yang na isang drug lord o ano si Digong? Baka naman kumukubra. Ha? This led to the creation of warehouses where they would take drugs, make arrests, claim rewards, and even secure promotions. O tignan nyo, saan napupunta yung drugs? Ibinebenta. Sinong kumukubra? Michael Yang? O, di ba? Baka naman binalik kay Michael Yang. O, di ba? In a separate interview, Remulla said their findings showed the issue has become standard practice SOP na, including them to describe it as a grand conspiracy. Naging standard na yun, no? The PNP has maintained that there is no grand conspiracy within the police force. So, sige, deny to death lang kayo. Pero, ayan po ang nakikita ni DILG Secretary. Under kayo niya. Okay, so yan po, dahil po dyan, sabi ni Ace Barbers, failure ang drug on war ni Digong. Di ba? Sabi niya, kalokohan lang ang drug war ni Digong. Catastrophic failure ang sabi pa nga niya, no? Dahil nga sa mga stage na mga bypass, no, arrest, no? Ganun din po si John Vic Remulla ng DILG. Grand conspiracy, naging standard operating procedure na yung kanilang mga maling gawain dahil nga in-enable ni Digong, no, na inalagaan niya ng husto yung mga pulis para yung pala sila ang gagawa ng masamang gawain ni Digong kasama si Michael Yang. Di po ba? Tama, mali? O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.